I will give you some signs, iba't ibang tanda para malaman niyo kung kayo ay napasukan na ng mga masasamang spirito sa inyong tahanan o komunidad. This is from my experience, for example. If, for example, sa inyong pamilya, you find that there are generations of yung mga ninuno ninyo, mga kamag-anak ninyo, there are generations of sin, paulit-ulit yung kasalanan sa lahat ng mga henerasyon, ganyang pare-pareho yung kasalanan, infidelity, addiction. That means your family has been infiltrated by an evil spirit of addiction or infidelity. Dahil siguro sa mga ninuno ninyo na hindi naging tapat sa mga utos ng ating Panginoon about fidelity, or maybe because they were giving in to all the temptations of the flesh. Or kapag parang malas ang isang pamilya, parang sobrang malas, you are under attack. There is no such thing as malas. There is no such thing as good luck or bad luck. Okay? Everything is under divine providence. Kaya kapag parang malas ang buhay ninyo, that means you are already under attack. May area o bahagi ng buhay mo na baka nabuksan mo, hindi mo alam, at doon dahil doon, nakapasok ang demonyo. For example, Father, bakit yung bahay namin, ang daming nakikita dyan, mga white lady, mga duwende, ang daming nagkakasakit sa amin, ang daming we hear things, we hear noises na wala namang tao, wala namang dahilan kung bakit may ganyang mga ingay at boses. Then pagpunta, for example, pupunta ako sa bahay nila, nandun yung altar nila, okay, there is the Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mama Mary. Tapos may mga Buddha na, katabi, puro Buddha. Abi, yan yung mga, doon yung nanggagaling yung mga masasamang spirito. Because yan ay mga Diyos-Diyosan. That is against the first commandment. At kapag kami ay pumunta sa mga bahay na infested o haunted, doon kumakapit ang mga masasamang spirito. Yung mga bahay na maraming pang paswerte, yan yung mga infested. Because they are relying not on God, but they are relying on occult powers. Hindi sila gumagamit ng mga sacramentals, kundi mga occult objects. O Father, bakit ang dami kong sakit? May scapular naman ho ako. Bakit ako natamaan ng kulam? I'm wearing the St. Benedict's medal. Pero katabi niya, makita mo may anting-anting o agimat. Okay? So you see, kaya't natatamaan ka. Because if you are not only relying on God, but also sa ibang mga puwersa at kapangyarihan, then talagang there will be an opening. Okay? There will be an opening. O for example, sa isang lugar, sa isang school, marami ng paranormal or psychic phenomena, that is a sign that there is a diabolical infestation. Father, palagi may nakita multo dyan. That is not a soul. Okay? Hindi kaluluwa yan. Demonyo yan. Ang mga kaluluwa ay nasa impyerno, nasa langit, o nasa purgatorio. Hindi sila nananahan dito. Unless they are given permission by God, okay, from purgatory to ask for prayers, then they can appear to us, especially sa mga kamag-anak, okay, o sa mga pare, o mga madre who can pray for them, o sa mga santo. But they are not wandering souls. There's no such thing as wandering souls. Lahat ng mga multo na yan, okay, they are diabolical forces, sabi ni San Agustin. Kaya huwag tayong maloko. All you have to do, huwag kayo tumawag ng mga espiritista para kausapin ang mga kaluluwang yan. All you need is a priest who will do a deliverance prayer para matanggal yung mga spiritong yan. Madalas sila nagpapanggap sila na kaluluwa para hindi sila i-exercise sa isang lugar. Okay? But don't be deceived. Because if they are really souls, unang-una, kapag yan ay kaluluwa, humihingi ng sakripisyo o dasal o misa, then makikilala mo sila. And secondly, they will not make you afraid. Okay? Pero kung parang nagugulat sila, sinasakal ka, etc., that is a diabolical spirit.